Welcome future homeowners! Welcome mga ka-house hunters natin dyan. Ngayon, nandito tayo ngayon ulit sa Minami Residences at ipapaliwanag ko naman sa inyo kung gaano ba ka-accessible itong Minami Residences and syempre sa kanyang unit kung gaano nyo ba mamamaximize ang kanyang mga space. Lalo na sa mga work from home dyan, para sa inyo itong video na to. So stay tuned lang, and kung first time ka lang nanonood dito sa ating channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. And tara, start na tayo! Mga future homeowners dyan, mga ka-house hunters natin, ito ngayon yung ating tinitignan na website ng Minami Residences. Ma-access nyo to, ilalagay ko to sa description box and sa comment section din, ilalagay din natin yan. Provided ito ni developer para makita ng mga buyers kung ano yung ma-expect nila kapag pinai-renovate na nila yung kanilang Hana unit. So meron siyang 6 suggestion or 6 expansion ideas, makikita niya rito. But ibang ideas kung paano ninyo mamamaximize yung space ni Hana. Pero syempre, katulad na sinabi ko kanina, i-highlights din natin dito yung sa mga work from home natin na mga kababayan dyan na gusto rin magka-Hana unit na pwede nilang gawin para sa kanilang unit. So start tayo for the Hana. Ito yung actual turnover. Pagpasok natin dun sa may 3D floor plan niya, same pa rin nung nakita ninyo. Kung hindi nyo pa nabibisita yung aking video for the house tour ng Hana model, meron akong video dyan. You can check, I recommend na i-check nyo muna yon para mas ma-visualize nyo yung unit pagtingin doon sa kanyang 3D model. So, ito yung same sa actual turnover. Nakita na natin ito kanina. Same sa actual turnover. Nilagyan lang ito ng gamit. Ito yung living area and dining area. Nandito yung kitchen. Ginawa niyang L-shape yung kanyang kitchen. Naglagay na rin siya ng ref. Nandito naman yung kanyang service area. Ito yung pinto. And ayan. So, makikita niyo naman walang binago kasi ito talaga yung kanyang Hana model unit. Pero still, ano pa rin siya, kung dito pa lang, kung hindi pa kayo nakakapag-extend, pwede na kayo maglagay dito ng inyong ideal na workspace. Ito yung 3 bedrooms na sa taas lahat. Ito yung nakita nyo sa may master bedroom na cabinet, no? Sa may dress-up unit natin. So, ayan, ganyan siya. And ipapakita ko sa inyo ngayon yung expansion ideas 1 na pwede kayong mag-extend at magkaroon ng working space. So dito sa labas makikita ninyo yung dito siya sa ground floor naglagay ng bedroom and sa taas yung kanyang balcony. Naglagay na rin siya ng fence and key. Binakura niya na rin yung kanyang Hana unit. Tingnan natin yung floor plan. Dito ito yung kanyang first bedroom sa baba. Bali naging na siya 4 bedrooms ito. 4 bedrooms, 3 sa taas, 1 sa baba. Yung kanyang 2 car garage, kinuha niya yung space for the 1 car garage, kinuha niyang 1 bedroom. Second floor. Ito, sa second floor. Ito yung balcony na. Yung space lang sa taas, kinuha niyang balcony. And ito na, dinikit niya dito yung isang bedroom. Yung nung kanina, nakita ninyo, nandito yung bedroom. Ngayon, iba na to. Nag-iba na talaga yung layout niya. Mas malalapit na ngayon yung mga beds. And isa yung CR sa taas. Ayan. Isang CR sa taas. Tapos balcony na yung kasunod. Yung master bedroom may access doon sa balcony. Next, ito naman na Hana Expansion 2. Ito yung for the sa mga work from home natin yan. Kasi dito nilagyan niya ng office room yung kanyang Hana unit. Dito naman 4 bedrooms pa rin, pero sa baba hindi niya kinuha yung space. Still 2 car garage pa rin siya. May mini balcony siya and meron din siyang dito siya nagdagdag sa taas ng bedroom. Tingnan natin kung paano niya ginawa. Yung sa baba, same, walang binago. Sa second floor siya naggalaw ng kanyang
ng kanyang layout, nakita nyo naman dito sa gitna, nagkaroon na siya ng working space. I-zoom in natin ng konti. Yan. Kaya nandito naman yung kanyang bedroom. Ito yung ginawa niyang office area. So, kung isa kang virtual assistant or mga BPO, pwede dito mag-work. Kung sino man yung work from home sa inyo. Dito naman yung kanyang master bedroom na may access sa balcony. Pero may space pa siya dito sa may service area. Hindi pa nagagalaw yung space na to. Pwede pa yan mag-extend. Itong CR pwede pa ma-extend dito pa yun sa dulo. So ito yung expansion 2. Ipa naman tayo for the expansion 3. Expansion 3, pinakilaman niya na rin yung sa baba. So, bali 1 car garage na lang to. 4 bedrooms, meron siyang work area or family area. Pero hindi siyang 2 toilet and bath and service area. So, tara tingnan natin yung floor plan to. From your main entrance, dito sa kaliwa yung kanyang bedroom. Yung kanyang dinagdag na bedroom. And sa taas, same pa rin. Ayun lang. Naiba lang yung layout nung niya. Naiba lang yung layout ng bedroom. Pero same lang. Dito lang nalapit lang yung na malapit sa bintana yung bedroom. Pero ganoon pa rin, nandito pa rin yung yung working space niya, is yung work area niya nandito pa rin. Ayan. Next, punta tayo sa yung bago tayo lumipat pala. So ang ideal dito talaga for the work from home buyers natin, meron silang pwede nilang pagpilian yung HANA 2, HANA Expansion 2 or HANA Expansion 3. Ito yung choices ninyo. Punta naman tayo sa HANA Expansion 4 na meron 3 bedrooms, 2 toilet and bath, tapos same pa rin provision for 2 car garage. Pero nagkaroon to ng from your main entrance, ang nalagyan lang is yung sa likod, yung service area, ginawa niyang laundry area. Pinagdagdag siya ng isang dirty kitchen sa labas. Open to open yan. Open space yan. Tago siya hanggang dito sa may, 1 car garage, parking garage niya. Then, dito tayo sa second floor niya. So, pag galing ka sa hagdan, ang makikita mo is yung sa loob ng master bedroom niya, meron siyang mini entertainment room. Nandito yung TV niya, parang sala. And yung bedroom naging dalawa na dito. Yung beds naging dalawa na. Kasya na dito dalawang 2 person na magkakwarto. And dito naman sa kabila yung isa. So bali 1, 2, 3, 4 bed 3 bedroom siya, pero kasya dito dalawang bedroom. Ideal, dalawang tao yung magkakwarto. Pero idala, siyempre, mga magkakapatid dito 2 boys or 2 girls dito magkakwarto. And meron silang isang CR dito sa taas. Pero may extension pa yan dito sa kabila, hindi pa nila pinapakailangan. May space pa yan dito. Malaki pa yan. Pwede pa nila iusog tong CR. Ayan. Actually, meron pa silang space sa labas eh. Pwede pa yan i-extend. Wala pa silang balcony. Tignan natin yung may balcony sa HANA Expansion 4. Wala pala itong balcony. Additional space sa taas. And meron na rin sila sa baba. Meron silang maid's room at the ground. Meron din family room. Tapos bukod pa yung 3 bedrooms nila. Tatlo na din yung toilet and bath. So tingnan natin kung paano ito ginawa ng developer. Ang kanyang approximate floor area is 94. Ito yung maid's room. Wow, ang ganda So ito yung maid's room ng HANA. Ayun, ang buong ganang maid's room Tapos dito is yung kanyang kitchen.
Hindi siya nag-L-shape, diniretso niya lang. L-shape pala. L-shape pa rin. Same nung sa dress-up unit. Kung nakita niyo yung dress-up unit, meron din siyang partition dito. Tapos meron din, dito rin nakalagay yung ref. Tapos meron siyang built-in cabinet sa taas. Tapos ito yung kanyang CR. Sa tayo sa second floor. Sa second floor. Tingnan natin. Second floor, makikita ninyo, ito yung kanyang tinatawag na family room. Sa taas. Parang entertainment room din. O ganyan niya ginawa yung kanyang second floor. Karoon ng family room and 3 bedrooms. Same pa rin, panilagyan lang. Tapos dalawa ni CR dito sa kabila. Okay, ayusin natin. Ayan. 1 and 2. Dalawa. 1, 2. Ito. Ito pala yung may balcony. Okay. So, gate and fence, halos kompleto na. Meron na rin siyang balcony. Then, meron na rin siyang maid's room. Tapos, may na rin siya, family room na din. Halos lahat na nandito na sa may Hana Expansion 6. Meron siya 94 square meter na may 2.7 square meter balcony. Tapos, may space pa siya for 1 car garage dito. O, tara, tingnan natin yung floor plan. Ganun pa rin, maid's room. Tapos nadagdagan dito ng sa service area niya, ginalaw na niya. Same lang nung sa mga previous na pero nagsama-sama lang ngayon. Nagdagan ng bedroom, nadagdagan ng service area, nag-dirty kitchen, may laundry area na rin. Tapos, sa second floor is ang nalagdag pag-akyat is family room. Ito, family room. And may dalawang CR. O ganun lang. Same lang din. Tapos nagkaroon lang siya dito sa harap. Same lang to sa taas ng layout ng Hana Expansion 5. Pero nagkaroon lang siya dito sa may harap. Yung sa may family room nila, nilagyan nila ng balcony. And so yun, nakita nyo kanina yung ating mga expansion. So, sa mga work from home natin dyan, ang ideal na pwede nyo matignan and balikan if ever na gusto nyo makita ito sa website, itong Hana Expansion 2 and Hana Expansion 3 na located ang kanyang office work sa taas. Ayan. So, pwede nyo ilagay sa baba kung gusto nyo ilagay sa baba, kung mas ideal sa inyo na productive kayo kung bababa kayo. Pero depende pa rin sa inyo yan. Ang developer lang is nagbibigay ng suggestion kung paano ninyo, kung ano ba yung pwede pang magawa para ma-maximize yung lote ni Hana unit kasi sobrang laki talaga, 80 square meter. May 1 car garage ka na halos kompleto na lahat. Sulit to sulit para sa sa kanyang price. Ngayon po, pupunta naman tayo sa location ng unit na ito. Para sa location, nakita niyo yung mga animation dito. Ayan. 1, 2, 3, and 4. Meron pa isa dito. 4 na ways para makapunta sa Minami Residences. Number 1, kung if ever na pupunta kayo ng Antero Soriano Highway, galing kayong Antero, pwede kayong dumaan dito sa may Arnaldo Highway. Diretso na yan dyan. Kakanan lang kayo pa Arnaldo Highway. Meron din Pasintinyal, meron din galing Pasintinyal, pwede din kayong dumaan ng Open Canal exit. Meron din mga galing Governor's Drive, pwede rin kayo dumaan dyan. And syempre, pag galing kayong SLEX Daang Hari, ito, pwede rin kayo dumaan through Open Canal exit and Arnaldo Highway na yung tutumbuin. So dito lahat nag-limit yan sa gitna. Dito lang lahat yan. So, itong Minami Residences, makikita nyo na rin yan sa Google Maps and sa mga ways. Pwede nyo na rin yan malocate para mas mabilis kayo makapunta sa Minami Residences. Ito yung mga ways na pwede nyong pagpilian. And syempre, live close to the city. Syempre, ano ba yung mga malapit na infrastructure dito sa Minami Residences? Syempre, malapit siya sa Cavitex. Makikita nyo naman dito yung Cavitex and Calax.
Siyempre, and Calax Open Canal Exit. Then, ayun yung mga expressway na malapit kay Minami Residences. Kaya naging super accessible si Minami Residences. And ang dami rin nitong mga establishment na malapit sa kanya, katulad ng mga commercial establishment. Dito, ayan na nakasulat na yung kanyang mga commercial establishment. Naka-list na rito yung kanyang place of worship, hospitals, and schools, syempre, schools and universities. So pagdating naman sa kanyang mismong Minami Residences, pupuntahan din natin yan ngayon dito sa 360 tour. Dito, ito yung Minami Residences, ito yung aerial view niya. And ito yung, makikita nyo, ito yung kanyang entrance. Ayan, napaka-elegant, napaka-Japanese vibe. Ayan, napaka-high-end ng itsura ng ating entrance gate. Pagdating sa street view naman, ito yung kanyang proposed design na mangyayari sa Minami Residences. And right now, meron na yan. So may mga RFO unit na tayo, may nakikita na kami ng mga model unit doon. Pero still, dito pa lang sa kanilang 3D view ng street is napakaganda. Pagdating naman sa kanilang clubhouse, ito yung kanilang clubhouse. And yung kanilang, napakalaki ng kanilang clubhouse. Katabi lang din is yung basketball court. Pero bago yan, punta muna tayo sa kanilang swimming pool. Ayan, dalawang swimming pool yung meron sa kanilang sa kanilang clubhouse. Hindi natin makan. Ayan, dalawang swimming pool. And ito yung kanilang basketball court. Ayan. Actually, hindi nga ito sa sa kabila ito Bali, dalawa yung court nila. Isa doon sa may clubhouse, meron dito. May clubhouse lang. Tapos, itong basketball court na ito, iba ito So, may dulo din ito open space nila. And makapansin mo sa mga open space nila, greeneries. Ayun talaga yung pinopromote dito ni Minami Residences. Ang daming mga landscape. Ang daming open spaces kasi ayun talaga yung pinopromote niya. Aside from magiging high-end ng itsura ng ating house is syempre hindi overcrowded yung lugar. Ang daming open spaces. And may enjoy ito ng mga pet lover din natin dyan. Ang ating Minami Residences din is a pet-friendly community or pet-friendly environment. So, pwede kayong mag-walk dito with your dog or your kung ano man yung alaga mo, cat na pwede nyong maggala dito. Kasi sobrang dami niyang open spaces and napaka-Japanese vibes. Katulad na ito, meron siyang gazebo. Ang ganda ng gazebo niya. Napaka-elegant. Ito, napaka-elegant ang itsura. Ito yung open spaces niya. Ang daming open spaces. Dalawa dito sa unit na ito. Pero pag nagawa na yung community, mas marami pa yan may lalabas na open spaces. So, bibigyan ko rin kayo mga pakapyaw na view for the ito yung Hana Expanded. Ito yung nakita natin sa unit. Sa may napanood nyo na yung video, alam nyo na kung ano yung klaseng unit na ito. Ito yung pinuntahan natin. Ito yung dress-up unit. Ayan yung dress-up unit niya. Ito yung kitchen. Yung sinasabi ko sa inyo, L-shape. Dito nakalagay din yung ref. Dito yung kanyang service area. Sa second floor, ayan. Yung sinasabi ko na yung sa may Hana expansion din na tinignan natin kanina. Yung dalawang bedroom dito. Ayan, dito yung may imagine yan. Ito yung sinasabi ko rin na may magkaibang bedroom. Ito yung sinasabi ko na possible sa isang kwarto ng Minami is dalawa ang bed. Ay katulad dito. Ayan. So sa mga expansion unit, punta na tayo. Ayan. Meron mga view to katulad nito sa may katulad nung sa family room ng expansion 2. Ayan. Ito yung family room nila. Ang ganda Maganda. Ang ganda ayun Ito yung ideal. Ayan. Okay, tanggalin muna natin to.
Ayan ang Hana Expansion 2. Ang ganda. Tapos pag pumunta ka dun sa second floor niya, ito yung kanyang view. Ito yung CR. Dito yung bedroom. 1. Ayan. Ito naman sa master bedroom with balcony. So, tara, tingnan natin yung balcony view niya. Wow, ang ganda. Ang ganda ng balcony, oh. Yung 2.7 na square meter. Enough na siya para makita yung view kung gaano kaganda yung Minami Residences. And, ganito siya, yung morning sun. Ganito yung aabot sa'yo. Talaga magiging productive ka pagdating mo sa work, eh. Magiging inspired ka. Ito na yung na-invest mo for your future. Ganito na yung nakikita mong view. Yung dugot pawis at mga pinaghirapan mo dito mo may enjoy sa Hana unit. Kaya tignan naman natin yung Hana Expansion 3. Ito yung home office. Ayun, ang ganda. Napakaganda. Ito yung office niya. Tapos dito naman yung wait, wala. Ano to? Expansion 3. Yung kanyang master bedroom. Yan. Ito yung sinasabi ko, meron pa siyang mini office. Magaling mo natin to. Ayan, meron siyang mini office. And nandito yung kanyang elegant na cabinet. Ayan. Ka-apple din siya. Ka-apple. And ayan. So dito sa expansions, sa mga expansion 6, ayun, ang gaganda ng mga niya. Ang gaganda ng mga balcony view. Sa family room, ang ganda rin, Wait, tanggalin mo natin siya. Ang ganda ng family room niya. Tapos diretso to sa sa balcony. Ang ganda. Pagbungad, pag-akyat ng balcony, pag-akyat ng second floor, diretso balcony, tapos ang sisilayan nila ganyan, ang ganda. Tapos ang ganda ng ito yung balcony view niya. Ayan. Hindi ka talaga magsisisi na nag-invest ka dito sa Hana unit. Ayan, may space pa siya dito. Ang laki pa ng space. Pwede mo pa iusog yan yung balcony kung gusto mo pa iusog yan. Imagine kung ikaw yung nakatira dito. Talagang napakaganda ng nagiging napakasarap sa feeling ng ganitong umaga na gigising ka sa yung unit na nakapagpa-extend ka na rin and nakapagpunta ka na ng iyong pinaghirapan. Ayun mga ka-house hunters, sana nag-enjoy kayo ngayon sa ating video. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, huwag kalimutang mag-like and i-share nyo na rin sa mga friends nyo na naghahanap or nag-wonder kung paano ba makapunta sa Minami Residences at kung gaano ba kaganda at kung gaano ba kalawak ang space na pinoprovide ng Minami Residences. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, huwag nyo nang kalimutang i-click ang ating subscribe button para sa ating mga upcoming videos and content na gagawin natin dito sa Minami Residences and para din sa mga other projects natin katulad ng mga Langkasen, New City, Westwind at Lamore. Salamat sa panonood and I'll see you on the next one.